puro haka-haka ang ginagawa nyo. Paano nyo sasabihin na merong talagang grave threats? Sinabi na nga ng abogado ninyo, si Presidential Legal Counsel, in really, pareho ng opinion ko. Walang threat sapagkat conditional. Walang grave threat from the grave as correctly described by VP Sara. Umarap nga ang ikalawang testigo ng prosekusyon sa ika-4 na araw na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Alamin natin to sa report ni Sheena Torno. Sa ika-4 na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ay pinagtibay ni Attorney Jeremy Lotoc ang naunang pahayag at salaysay. Naunang testigo na si Senior Agent John Mark Calilong patungkol ito sa umano'y pagbabanta ni VP Sara sa ilang matataas na opisyal ng bansa. Yan ang sinabi ng dating hepe ng NBA Cybercrime Division na ngayon ay Regional Director na ng NBA BARM. Bata ito sa kanilang malalim na investigasyon sa online press conference ng bise noong Oktubre at Nobyembre 2024. Iniisa-isa ni Prosecution Counsel Attorney Amado Ligutan ang mga nais silang mapatunayan sa pagharap ni Lotoc bilang ikalawang testigo. Kabilang dito ang resulta ng investigasyon ng NBI na nagsasabing seryoso at totoo umano ang pagbabanta ng bise. We considered several factors, Your Honor. Number one, the delivery or manner in which the utterances were spoken. That's one. Number two, the literal meaning of the statement, Your Honor. Number three, the nature of the instruction. And number four, the relationship between the parties. It's indicative of intent that the utterances was deliberately made of by the Vice President, and it really shows serious, actual and real threat. Lumalabas din umano sa investigasyon nila na furious at fuming mad o nagpupuyo sa matinding galit si VP Sara na magbigay ito ng pahayag noong 2024 laban kay Pangulong Bongbong Marcos at sa iba pa. Well, nakita ho namin dun sa video nung niran ho namin, Your Honor, if I'm not mistaken, I think more or less 8 beses ho siyang galit na galit at nagmumura at minumura yung Presidente, si First Lady, and then si former Speaker of the House. Sir. Iginit pa ni Lotoc na may sapat umanong basihan upang masampahan ng criminal complaints ang bise. Ayon sa kanilang investigasyon, may prima facie evidence with reasonable certainty of conviction para ireklamo si VP Sara ng grave threats at inciting to sedition. Gayunman, hindi nasagot ni Lotoc ang ilang tanong ng mga setter judges. Kabilang dito ang pagtukoy sa muna'y kinontratang assassin ng bise. Ang tanong ko, tinuloy niyo ba yung investigasyon para matukoy ang taong ito? Nagtanong kami, Your Honor. We tried to elicit information both from those people who have personal knowledge during the online press conference. Unfortunately, wala ako kaming ma-establish na validated information na confirm. So, in fact, hanggang ngayon, nag-aantay po kami. Hindi ho katulad dito sa nangyari, may apparent commission of the crime dahil nandiyan yung video eh. Opo. So ang ibig niyo pong sabihin, bilang NBI, hindi niyo nahanap yung taong ito, pero literal niyo itong, sabi niyo, literal, itong pag-assess niyo dun sa statement dahil ito mismo yung nasabi ng Vice President. Well, Your Honor, if the second highest official of the land sinabi yan, it's hindi ho biro yan. Medyo mabigat ho yan at yung pagkasabi pa niya na may kasamang galit at mga pagmumura. So we took it very serious, Your Honor. Kwestiyon din ni Senator Judge Win Gatchalian ang umunay kakulangan ng koordinasyon ng NBI sa iba pang intelligence agencies sa pagsisiyasat sa umano'y banta laban sa Pangulo. Hindi naman kumbinsido si Gatchalian sa naging paliwanag ni Lotoc. Meron ba kayo mismo o kasama ba kayo mismo doon sa pag-iimbestiga ng actual na threat, yung pagkontrata ng tao na pwedeng gawin itong threat na ito? I believe so, Your Honor. The fact na mayroong binuong special task force. At kasali kayo doon? Hindi po ako kasali, Your Honor. Bakit hindi kayo kasali doon? Ako nagtataka dahil kung banta to sa buhay ng ating Pangulo at nanggaling sa opisina ninyo yung
yung source, dapat kasali kayo. Pero But- kayo mismo, kasali ba kayo doon sa nag-imbestiga nung actual, yung kinuntratang tao? At mayroon bang nakitang ganon? Hindi ko masasagot yan, Your Honor. Maging si Cayetano ay pinuna rin ang hindi masagot na tanong kung bakit hindi nakipag-ugnayan ng NBI sa iba pang law enforcement at intelligence agencies. The problem with your answers, witness, is that kung yan ang sagot mo parati, hindi mo inimbestigahan ng husto. Hindi ho. Because you didn't get the information from your intelligence. You did not get your information from the task force. You did not get your information from the Presidential Security Group. Did you talk to the CIDG? Your No, Honor. may you answer first? Did you talk to the CIDG? No, Your Honor. No. Paliwanag ni Lotok na batay sa kanilang intelligence gathering sa NBI BARM, may umiiral umanong banta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, ngunit hindi ito konektado kay VP Sara. Samantala, tinanong naman ni Senator Judge Bam Aquino ang defense panel kung malinaw bang itinatanggi ng kampo ni VP Sara ang mga alegasyong nakasaad sa Article 4 ng impeachment complaint. Tugon dyan ng depensa. We maintain our position that we denied it, Your Honor. Okay. It is there in our answer. Sa pag-adjourn ng Senate Impeachment Court sa ikaapat na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, ay kwenesyon sa cross-examination ng defense team o ni Atty. Mark Binluan si Lotok dahil sa discrepancy sa mga dokumento, partikular na ang affidavit of investigation na isinumite ng NBI sa Department of Justice dahil sa magkahiwalay o magkaibang petsa nito. Gayun din ang subpoena order na inilabas ng NBI para kay Vice President Sara Duterte para ipaharap dahil sa umano'y threat na natanggap naman ng Vice Presidente. Sa Martes ay pagpapatuloy ng defense team ang cross-examination kay Lotok bago iharap ang panibagong testigo ng prosekusyon na si Atty. Zulaika Lopez, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Mula rito sa Senado, para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Ayan nga, Attorney Sal. Ay, meron nagtatanong dito, Attorney Sal, sa ating mga viewer, si Sherwin Laude. Anong masasabi niyo, Attorney Sal, sa daming typographical error ng mga documents ng NBI at DOJ? Basta ito masasabi ko sa testigong yan. Another useless witness for the prosecution, but useful para sa defense. Kasi kung mapapansin nyo, narattle na siya ng gusto. Ang mga sagot niya ay lalong nagpapakita na hindi naman sila gumawa ng tunay na investigasyon diyan sa sinasabi nilang pagbabanta. At hindi rin sila gumawa ng investigasyon sa pagbabanta naman sa buhay ni Inday Sara. Madalas sabi, gaya na sinabi ko sa isang interview kahapon, how siya yung ginawa niyang investigasyon. Talagang ginawa lang nila yon, utos yan sa mga utak ng nasa likod ng impeachment. Another thing, kung napansin nyo, palagi evasive ang tanong niya, palagi siya wala akong personal knowledge. Ikaw nga nag-imbestiga. Tatanungin, ito ba, hindi niya binabasa yung mga attachments sa kanyang mga affidavit. Pagkatapos, yung yung determinasyon nila na di umano, kaya daw tunay na grave threat yun. Kasi unang-una daw, yung relasyon ng dalawa, masamang relasyon. Pangalawa daw, galit na galit daw siya. At saka pangatlo daw, vice presidente siya, hindi siya nagsisinungaling nung sinabi niya na nagkontrata siya. Ito to, ano bang klaseng mga katwiran yan? Unang-una, gaya na ulitin ko po yung sinabi ko kung bakit ganun ang payag ni Inday Sara. Nangangarib ang buhay niya. Inireklamo niya na noong pa yan, nagsisimula pa lang, nagrereklamo na siya na may mga surveillance sa kanya, sinusundan siya sa tapat ng bahay, tapos tinanggalan pa siya ng security force, pinag-initan, una-una yung tatay niya, pinakulong, pagkatapos siya, ini-impeach, pagkatapos yung kanyang chief of staff, pinakulong. Madalit sabi, naroon yung banta sa kanyang buhay at nakikita niyang clear na clear yun. So, nung inabutan ng sukdulan ang ginagawa sa kanya at sa kanyang mga kasama o kaalyado, pumutok na siya. Bakit siya pumutok? Kasi nga, yun ang trigger ng galit niya sa ginagawa sa kanya. Kaya, yung mga pahayag niyang yun ay ang pagsumbong
sa taong bayan ang ginagawa sa panganib sa kanyang buhay at nakikiusap siya kung po pwede, kung mangyari man na papatayin siya. Kasi yun ho naman ang predicate ng tanong eh. Ano bang gagawin natin ngayon? Inday Sara, BP Sara, nanganganib ang buhay mo. Kaya sabi niya, huwag kayong mag-alala. Let's sabi, sinasabi niya sa taong bayan, eto po, nanganganib ang buhay ko. Pag ako pinatay, etong tatlo ang pinaghihinalaan ko. Kaya, gawan niyo ng katarungan ng aking pagkamatay. Usigin niyo po itong mga ito. Giganti niyo ako. That's one purpose ng kanyang payo. Ano yung pangalawang purpose? Alam po ninyo, pareho rin ang ama niya. Hindi ba yung ama niya? Tinatakot siya mga kriminal. Natatakot naman kaya hindi tinutuloy ang mga banta nila, mga pagnanakaw, pagpatay, panghuhold up, panggugulo. Ganon din ang ginawa ni Inday Sara. Maliban pa sa nagsusumbong siya sa taong bayan, natulungan siya. At the same time, nag-propaganda warfare din siya. Kung baga, sinasabi niya, papatayin niyo ako, papatayin ko rin kayo. Depensa yun eh. Sa sarili niya. Para pag nagbabalak mong patayin siya, matatakot ka rin. Baka maunaan pa tayo nito, patayin tayo ng mga ito. Pero kung mapatayin natin ito, papatayin din tayo. Huwag na lang natin ituloy. Yun po dapat ang naging pundasyon ng kanilang pag-iimbestiga. Hindi. Yung mga dapat nilang imbestigahan, hindi nila inimbestigahan. Unang-una, number one. Yung mga nagre-reklamo na di umanong pinagbantahan na papatayin sila, hindi naman nagsumbong. O ni walang affidavit complaint, yung tatlo. Ganyan ba? Kaseryoso? Tapos sabi pa nila, kasi ang tingin daw na nila, seryoso yung pagbabanta at maaaring lumikha ng gulo. Ha? Anong gulo? Merong bang nangyaring gulo mula nung nagsasalita si BP Inday Sara? Kasi sinasabi nila, we follow the dangerous tendency rule na yung mga pahayag na ganyan ay maaaring lumikha ng kaguluhan dito sa ating sambayanan. Bakit? Mula nung sinabi niya, kailan niya ba sinabi yan? Magdadalawang taon na, nagkaroon ba ng gulo? Dahil doon sa mga salita ni Inday Sara, wala. Wala kang rally. Ang rally, di ba nga, nirereklamo ka. Wala na kayong, hindi kayo lumalabas ang kali. Labas lang kayo, 3 months after. Saka mapayapa pa. Paano mo sasabihin? Tapos sabi niya, hindi. Pag pinabayaan kasi natin yan, pati ibang tao, papatayin ko yung sigarilyo, papatayin. Puro haka ang ginagawa niyo. Paano nyo sasabihin na merong talagang grave threats? Sinabi na nga ng abogado ninyo, si Presidential Legal Counsel, in really, pareho ng opinion ko. Walang threat sapagkat conditional. Walang grave threat from the grave as correctly described by BP Sara. Madalit sabi, talagang plantado kayo, plancha. Alam mo, ito pa. Yes. Gaano katotoo? May nag-text sa akin, isang dating intelligence officer ng Army. At ito'y pinasa ko sa mga senador. Nasa sa kanila kung anong gagawin nila. Ang balita, ang informasyon na nakuha ko, yung testigo ay kaya nakapasok yan sa NBI dahil nirekomenda ng isa sa mga 3 di umanong pinagbabantaan. Pangalawa, kababayan niya, yung nagrekomenda sa kanya, isa sa mga pinagbantaan di umano. Pangatlo, yung kanyang ama ay di umano na merong illegal fishing industry dyan sa lugar nila. Sa probinsya. Pang-4, at siya ang nag-susupply ng mga isda doon sa di umanong isa sa pinagbantaan. Kasi kung totoo yan, nasa sa kanila. Kasi kung ako abogado, alam ko na gagawin ko. Paano ko tatanungin itong maman to? Kung totoo yan, ibig sabihin, kaya pala ganito ng mga testimonya nito. Evasive, parang talagang ginagamit na lahat ng mga pagka-abogado niya
para diinin si Inday Sara. Yung pala, ito pala yung tao ng isa sa pinagbantaan. O, yan. O, pero kahit nakawala yon, ang kanyang demeanor, talagang hindi mo mapagkakatiwalaan itong testigong ito. Gaya nung sinasabing typographical error. Meron typographical error na 3 dokumento para pareho. Para pareho, exactly the same ang typographical error. Ang pinupunto ng defense lawyer, yung sinasabi mo mga pinapit, ginawa nyo lang yan. Pinapirma nyo na lang itong mga testigo nyo. Yan ang punto niya eh. O, natanggi naman ng tanggi. Yung isa namang abogado ng kabila, na gustong palaging nasa camera, object naman ng object, kahit na hindi naman wala namang kabase-basehan yung objection niya. Tapos, basta, mabubuisit na talaga. Alam mo ba, 10 beses ako nakakatulog kagahapon. Mabuti nandun ako sa side. Yes, sir. Hindi. Otherwise, siguro, ano na yung aking pagtulog doon. Kaya pala hindi ka napansin ng mga viewers sa Nandun ako sa kabila sa side ako. Wala ako doon sa likod. Kasi ng na-late ako eh. Doon na lang ako sa likod. Kasi saka mas mabuti rin, para kung inaantok ako, hindi ako makikita.